James for three. Unless it's attacking. Puso at lakas, sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM, K-Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko rin po mga kaagapay natin na madalas makinig sa atin, si Epifanio Salvador, Ben and Maricar Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glenn Gopez, Gregorio Junior Tan, Edwin Villeza, Nilo Divina, Lordan Molion, at Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay isang high school coach and assistant coach sa college. And maganda ang kwento niya dahil it is a story of persistence and perseverance. Pusong kampiyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampiyon. Mga kaagapay, ang ating guest ay head coach ng Berkeley High School dito sa Baguio and assistant coach siya sa University of Baguio Cardinals men's basketball team. Let's all welcome Coach CJ Raso. Hi Coach CJ. Hello po Coach. An honor po to be part of your show, of this program po na ginagawa niya. Very na-overwhelm po ako na nag-guest na po ako sa ganito eh. Hindi aksidente yan, no? Ikaw ay gagamitin at ginagamit ng Panginoon na ang pangalan niya, no? That Jesus will be glorified and magnified. Coach CJ, matanong ko nga, yes po. Paano ka ba dito nag-umpisa sa basketball? Paano ka ba naging player? Ang story ko po as a player, nag-start po ako, very late na po ako nag-start parang 16, 17 years old po ako nag-start mag-basketball. Although yung family ko po is family of basketball players. Yung dad ko po, yung kuya ko, ganun din po. Pero ako po talaga hindi ko po nahanap yung passion ko sa basketball. Pero later on, nagkaroon po kami ng financial problem and hindi na po kaya i-sustain yung pag-aaral ko po sa college. So nakita ko po yung basketball as a way for me to, magkaroon po ako ng scholarship, mag-aral po ako ng libre. So yun po yung naging role ng basketball sa akin. Pero sabi ko nga po, it was a struggle for me because late po ako nag-start alam niyo po yun yung developmental stage ng isang basketball player, grassroots program. Wala po akong ganung training. So yun po ang nangyari na nag-start po ako sa age of 18. Formal training ko po noon first is sa WCC under Coach Leo Arnaiz. Siya po ang kumuha sa akin. Alam mo Coach CJ, no? Binanggit mo between 16 or 17 years old ka natuto mag-basketball. Mag-start, yes po. Tama po. Start. And alam mo, very important sa isang player na maturuan ng tama. Kasi yes, alam mo, Coach CJ, I played basketball, naglaro ako sa UAAP Juniors for UP Juniors, no? And I was just 14 years old. Ang sad part noon is yung coach ko hindi ganun kagaling.
it's not on him. Wala siyang kasalanan. Kailangan lang magkaroon kami ng coach. He was a player for the men's seniors team, no, sa UP. And Ayos po. graduate rin siya ng UPIS, yung high school ng UP. Ng UP, So, yes po. kinuha siya maging coach namin and player siya dati. Siyempre, Yes. hindi ibig sabihin na dahil player ka dati, magaling kang maglaro ng basketball, magaling kang mag-coach. Iba, dalawang two different things yun. Yung isa Different things, yes. apple, yung isa orange. And we were not taught well. And for 2 years, hindi talaga kami naturuan ng husto maglaro ng basketball. But the good thing about this, nabanggit mo is, naturuan ka ni Coach Leo Arnaiz. And si Coach Leo is the brother of Francis Arnaiz. Nice po. The PBA player po, the legend. Yes. Oh, the legend. No? And so, under Coach Leo Arnaiz, masasabi mo ba na ikaw ay naturuan ng the fundamentals of the game? Yes po. Grabe po. Pero prior po to Coach Leo, ang una ko pong pinaka-coach is si Coach Kevin Orduña. May head coach actually. Head coach po siya ngayon sa UB and doon po ako nag-assist sa kanya. So, grabe po nag-abot na po kami sa coaching level. Pero siya po ang pinaka-coach ko. Sa kanya po ako nag-start under sa training camp po na Gateway Hoops. Isa po siyang basketball ministry ng Gateway Community Church. So doon niya po ako na-win and doon po nag-start yung basketball journey ko. And speaking of fundamentals, grabe po. Kasi naglalaro po siya nun sa college eh. So yung mga knowledge po na napapass on po sa kanya, yun po yung tinuturo niya nun sa amin sa youth na kasama ko po sa program na yun. So very thankful po ako nun kasi maayos po yung pagkakaturo sa akin ng fundamentals eh. Alam mo, it's very fortunate or it's a blessing that if your coach is knowledgeable of the game, ang laking bagay, no? Kasi yes po. Sipin mo, turuan ka paano dumepensa, paano shoot. Di ba? Yung ibang coaches, widow, no? When I see widow, yung ibang coach, nakita lang sa TV, and then siguro they want to coach. And there's nothing wrong about it, no? Na they want to be a coach and then to help players. Except that, ang basketball, hindi naman siya basta-basta na ang isang coach ay pinabili lang ng suka tapos may nakita siya na naglalaro sa kanto na pwede ka nang mag-coach, no? Yes, For you to become a better coach, you have to be a student of the game. You have to learn. Yes, and then, from being a high school player, then tumutong ka sa college, no? And panggit mo na because of hardship, kailangan maging student athlete ka dahil being a student athlete, may scholarship ka. Saan ka ba naglaro ng college basketball? Yun po, ang journey ko po sa basketball, nag-start po siya sa WCC. And for almost a year, andun po ako, nagtatry po ako ng scholarship eh. And eventually, may mga nangyari po. And may mga dumating po kasi, mga Team B from Manila, mga nagtatry po kasi yung WCC po, aeronautics school po siya eh. So yung mga gusto po mag-try ng aviation, nandun po sila bumabagsak. So yung mga dumarating na players, grabe, Team B po ng Lasal, may mga reject from the schools UE, JRU. And as a player na late nag-start, yun po yung unang salang ko eh, yung unang tryout ko. So pagtingin ko po dun, grabe, alam ko na po yung kapalaran ko ng time na yun na makakat po ako sa team. And after the year na nagte-training po ako, nag-message siya po si Kuya Leo na hindi na po ako masasama sa team. Yun po ang nangyari sa WCC na journey ko. And actually, it's a blessing in disguise kasi nung nangyari po yun, nahanap ko po sa sarili ko, pwede pa pala ako mag-work. Hindi pa naman tapos ang buhay eh. So ang ginawa ko po nun, so extra work, dumating po ang tryouts ng University of Baguio. So doon na po ako na naglaro sa UB. Under Coach Joel Flores na po yun. Under Coach? Coach Joel Flores po. Oh. Alam mo, Coach CJ, no? Hindi naman accident kay God, no? Na if a door closes, there are other doors that will be open, no? As long as
sensitive tayo, no? Yung ating mata, tenga, sensitive kung what's happening. But if you don't know what's happening around, na parang feeling mo, nagsarado na yung pinto, magmumukmuk ka na, magwawala ka na, yung iba Tama. hindi na mag-aaral, yung iba will go Mm. into drinking, will go into vices. Yes po. Hindi nila nakikita na unti-unti ka palang ginaguide, no? Na Mm. ito yung pintuan na gusto ko talaga na pasukin mo. And eventually you went to try out and play for Yes po. University of Baguio. Tell Yes us po. about gaano ba kahirap ang maging player dito sa UB? Actually, ang una pong question dapat nyo na dapat pumasok po doon, gaano po ba kahirap pumasok? Kasi sabi ko nga po, after rejection from WCC, yun nga po, God's rejection is sometimes a redirection eh. Pagka-redirect po sa akin sa UB, ganun din po nangyari. Hindi po kasi ako kinuha sa tryouts. Yun po ang journey ko. So pagdating po sa tryouts, Coach Joel is very known for being tough and very, very straightforward po siya magsalita. So si Coach Joel po nun, sabi niya po sa akin, talaga umuwi ka na, hindi ka pwede dito, hindi ka pwede mag-college basketball. Yun po ang kwento. Pero sabi ko nga, very blessed po ako na involved po ako kay Coach Kevin under sa Gateway Community Church, sa Gateway Hoops. And si Lord na po ang nagsasabi nun, be persistent, di ba? Persevere, kaya mo yan, alam mo yun. Ganun po yung ginagawa na, yun po yung mga reading ko that time. And sabi ko po nun, Lord, kung bibigyan niyo po ako ng isang venue or ng school na magte-training, papayagan po mag-training, ibibigay ko po lahat doon. And yun po ginawa ko. So everyday practice, everyday po, kahit nga po hindi po ako pinapansin, taga-bit-bit bola, dribble ka sa gilid, wala pong time sa scrimmage. Yun po ang itsura ko nun. Kasi wala po full po ang lineup nung time na yun. And for me na undersized na guard nung time po na yun, hindi po talaga ako malaline up. Nakita ko na po, wala talaga. Pero sabi nga po, God worked and yun na po yung I am today, na naglaro po ako for University of Baguio. And ang nangyari po noon is yung first year ko po, talo po kami papuntang championship. So naglag po kami ng Baguio College of Technology, BCT. Pero the following year na po is yun na po yung nag first 5 na po ko. Di ba? Parang yun po yung story na sinishare ko po sa mga students ko sa camp, na from nothing, na as in hindi po marunong mag-basketball, na taga-kuha ng bola, bit-bit tubig. The second year po na pumasok po ako, binigyan po ako ng chance ni Coach Joel maging part ng first group. And ang bilis po ng pangyari. Tapos nag-champion po kami ng second year. Third year ko po, ando na po agad, leadership role. So parang pasok ka na, team captain ka na agad ng group. So ganun po yung progression ng journey. Pero amazing po kasi na fruit of hard work po talaga eh. Na despite of all the rejections, despite na sinasabi na umuwi ka na, naging persistent lang din po talaga ako na keeping the faith na hopefully, Lord, ikaw na bahala, dito lang ako, gamitin mo na ako. Yun na lang po sinasabi ko nun eh. And siya na po ang kumilos sa life ni Coach Joel and binigyan po ako ni Coach Joel ng chance para maglaro sa UB. So unfortunately, champion po yung second year tsaka third year ko. The following year, nag-goal po sana namin mag-3-peat. Doon na po pumasok ang pandemic. So doon po na-stop ang playing career ko. Wow. Ano naman everything is in the hands of God. Yes po. Nothing escapes His eyes, no? Alam naman niya to, no? In fact, 2020 was a difficult year, no? 2020, That's right. 2021. The first time ko ulit nadinig na yung nahinto lahat because of the pandemic. No? Because of the pandemic, yes po. And alam mo, CJ, no, one thing na natutunan ko sa'yo, no? Yes po. Sometimes a rejection is a redirection. Redirection, yes po. In fact, I was reading a book before we had this interview. No, ang book na yun is called Spiritual Leadership. It's by Oswald Sanders. It's a classic, one of the classics when it comes to spiritual leadership. And sabi niya doon na pessimism and leadership, they are opposites. Talagang
Hindi Oo. pwede pessimistic ka at the same time. Negative thinking, that's right. Oh, negative thinking and then gusto mong maging leader. Tapos sabi pa doon is it is about hope and optimism when you are a leader, no? And what I see in you is hindi ka nag-give up. Sabi mo, you had to persevere. You Yes have po. to persist, no? Kasi wala namang mangyayari if you keep on trying, no? Sabi nga nila na a journey of 1,000 miles begins with a single step. Single step. That's right. Yes po. And my wife keeps on telling me this one, no, na the journey is the destination. Na lahat ng paghihirap may ginhawa. The ginhawa there might be a lesson learned. And anong pakiramdam na to crack the lineup and then be playing? Grabe po. Tama nga po kayo na minsan the beauty of, yung beauty po talaga is nasa journey, hindi wala po sa destination eh. Kasi parang dumaan na lang po eh. Pero mas na-appreciate ko po yung journey nung nag-stop na po yung playing career ko eh. Kasi grabe parang, totoo ba, may player from high school, galing po kasi ako sa Pine City National High School, public school po, na dito sa Baguio. And wala po talaga silang product na projected to be someone na maglaro sa college. Kasi wala pa po eh. Parang ako pa ata yung first na sinasabi nila na naglaro sa University of Baguio as a UB Cardinal. So, nung time po na yun, parang sabi ko, amazing na, Lord, grabe yung ginawa mo nung time na yun na from nothing you di ba, yun nga po yung sinasabi po nila eh, na from nothing to something, from zero to hero, ganun po yung nangyari eh. Pero hanggang ngayon po yun po yung story na sinishare ko sa lahat kasi I know that the youth of today are very quick to stop, to quit ng unting problema, tigil. And sabi ko, ginagamit po ako ni Lord sa yung kwento ko po para mas maka-inspire, makita na, di ba, parang ang idea po nila si Coach CJ nga hindi naman ginagamit, wala naman talaga. Pero bakit siya andito? Bakit siya andyan sa spot niya ngayon? Ganun po yung kwento ngayon eh. And very overwhelming po. Ngayon nga po iniisip ko, ang galing po no, paano po kaya talaga nangyari yun? And a very short story lang po about dun. Kasama ko po yung brother ko na we were training sa Victoria Village dito sa Quezon Hill. And I'm about to quit na for trying out sa UB. Kasi hindi naman po ako pinapansin eh. Taga-bitbit ka ng bola. Hindi ka pa pinapasok sa scrimmage, sa drills. Tapos parang lando na po ako sa point na tama na. Hindi na po ako tutuloy. And sila po yung brother ko po and my friends were planning to go somewhere and kakain po sila, ganyan. Tapos sabi ko po, andun na po ako sa point na sasama ba ako or pupunta ulit ako sa training mamaya hapon. Ang nangyari po nun, sabi ko, Lord, napakagaling mo kasi sabi ko, ang prayer ko po that time, give me a sign to continue. And ito po, alam po ng mga estudyante ko to, lalo po yung kuya ko, na ang prayer ko po nun, pag yung jeep na dadaan sa court po ng Victoria Village, kahit may unting shade na or spot lang po ng blue, magtutuloy po ako mag-training sa UB. And parang after a few minutes, grabe yung dumaan po na jeep, talagang blue eh. All blue po talaga. Yun po talaga yung parang, ay grabe Lord, yun na yung sign na I will continue. And Lord, thank you talaga na tuloy po ako kasi nandito na po ako ngayon. So, very overwhelming po yung feeling. Na dahil lang po sa jeep, yun po yung sign na binigay. So, mapapansin ko, Coach CJ, no, that is one of your joyful moments, no, being grabe. of the team, no. And ano yung besides yung yung sabihan ka ba naman na you don't belong here, movie ka na, na hindi ka, you are not cut out to be a basketball player. Yes po. Yung heartaches of yung maybe one or two heartaches na being a player, either high school or a collegiate player. Tama po eh. First heartache po talaga is rejection eh. Parang kanina po, galing po ako sa tryouts po ng school namin. Parang nakikita ko po yung mga nakakat. And yun po yung parang biggest na heartache being a basketball player, yung rejection, yung dream school mo,
try out ka, nag-training ka for some period of time. Pero ang result na ibibigay sa'yo is uuwi ka na. Yun po yung talagang pinaka-heartache ng isang basketball player. Another siguro po is yung hindi ka po makapag go the next level. Kasi parang being a college player is something na po eh. Yung maging part ka ng university na nagre-represent ka ng school. And yung next level, which is yung professional basketball. Yun po sa mga basketball player ang next na heartache eh. Kasi ang question mo po after college, what's next eh? What's next for me being a college player? And pag hindi po na-fulfill yung susunod dun, kasi syempre lahat po ng basketball player, I believe, gusto po talaga mag-pro. Gusto po mag-PBA or MPBL, ganyan. So, yun po yung next na heartache, I think. Mm-hmm. Alam mo, Coach CJ, no? Yes. Yes, naintindihan ko, no, na mahirap to make it to the next level. Kasi imagine, sa mga nakikinig sa atin, no, if, yes, for example, I'll just give an example, UAAP. There are only 8 teams. And UAAP, bawat team, siguro mga 15 players would players, may team B pa po yun. no. So, imagine if you want to make it sa Team A, only 120 players would comprise the whole 8 teams, no? Ilan ang high school team? Siguro ang high school team yata juniors team, 500 eh, di ba? Sa buong Pilipinas, 500, 1,000, no? And imagine if there are 1,000, there are how many players, di ba? 50,000 players who are vying for that slot, no? And for example, dito sa BBL, which is yung Baguio Basketball League, no? There are only how many teams? 8 teams? Diba? 8 teams din po siya. Yes po. And there are only how many high school? There are only 8 teams. Palagyan mo lang na 15 players, no, per team. So that would be also around 120 players. Yes po. There are how many schools dito sa Northern Luzon? Baka there are 500. How many? Sobrang hirap po pumasok. Grabe. Hindi siya madali, no? It is not for the faint-hearted, yung mahina ang dibdib. At mahina ang courage, no? But also, nandun rin yung skill level and talent level, no? Yes po. Masyadong masikip, para siyang embudo na gano'n na po talaga. Sasalain na po kayo eh. Sala from elementary to high school and then to college. Yes po. Masyadong mabigat, no, yung competition to go to the professional levels. Ako, Coach CJ, when I played sa college, hindi ko na dream maging professional player. I know that my dream was to play in college, and then I had other dreams. No, I wanted to work in a company na ito yung gusto ko. Yes po. And kasi masyadong mabigat, no, for me to dream. Ang teammates ko noon, I have 2 teammates na meron akong Ronnie Magsanok. Ronnie Magsanok po. Who was top 25 players, no, nasa top 25 sa PBA. And then I had Eric Altamirano. Imagine yung mga teammates ko, super. Grabe po yun. Diba? And pag-scouting po sila na po agad nang nakikita. Siyempre, no? And now you are a coach. Being the head coach of the Berkeley basketball team or high school basketball team, which I can consider being in Baguio na ito yung number 1 basketball team in terms of kayo yung nagcha-champion because maganda yung inyong training, di ba? And to you, no, Coach CJ, yes po, makes a good basketball player sa iyong pananaw? What makes a good basketball player po? Ano yung mga characteristics, mga values na hinahanap mo to enlighten yung mga nakikinig? Ano yung hinahanap mo sa isang basketball player? Basketball player na feeling ko po ang pinakauna is being coachable eh. Lalo po sa day and age ngayon na
lahat po pwede mong i-search or hanapin sa YouTube. Grabe po, ang players po ngayon very skilled na. And minsan, dahil po sa a lot of information or knowledge na nakukonsume nila from social media in the internet, ang hirap na po turuan eh. Hindi, ganito dapat. May mga ganitong ways na po sila of yung pag-aral po ng skill. Pero number one po talaga for me, pag naghahanap po, is being coachable. Yun po talaga yung pag nakikita ko po yung player, nakikinig ba? Ganun po yung mga gusto kong makita. Pag tinawag mo, attentive po ba? Yun po yung mga, kahit nga po pag try out, pag sinabi mo yung instructions, yung makikita mo nyo po sa agad sa mata or sa body language, sa gestures kung yung player ba is coachable or hindi. And another trait or another qualification is siguro po yung character. Diba? Marami na pong players ngayon na very skilled, pero when it comes to character, dun po kasi nagkakatalo eh. Sabi ko nga po, if a player is high in character and also very skilled and very talented, sure na po yun na magiging successful po siya sa field ng basketball. Kasi marami po ako na-encounter na very, very skilled, pero in terms of character, hindi po talaga nakikinig, may pride po sila, ayaw maging coachable. And kaya mas pinipili ko po yung high character kasi yung skill kaya po ituro eh. Diba? So meaning yung skill, pwede pong maging foundation is yung character mo. Pag meron kang initiative, gusto mong mag-extra work, gusto mong magtrabaho po talaga, diba? Gusto niyo pong mag-persevere, mas madali po talagang magturo. Unlike po for someone na skilled lang pero doesn't want to be coached. Yun po ang pinakamahirap. So yun lang. Two things lang po hinanap ko talaga eh. Yung being coachable and yung high character na player. Yung unang binanggit mo, yung coachability, no? Yes. Attitude yun no? In fact, sabi nga nila na it is your attitude, not yes, that will dictate your attitude. Yes. Not your aptitude. Attitude, not aptitude, that would determine your altitude. Attitude, yes. So, and then yung yung character, no? Sa basketball pa naman, being a basketball coach before, no? Coach for 20 years. Dalawa yan Pag sinabing itong taon to may character. Ibig sabihin, normally pag sinabing may character, hindi maganda. Pero ang mo yung magandang character traits. Yes, character. Yes, yung masipag, nakikinig, attentive, and these days, tingin ko, Coach CJ, no, mas mahirap mag-coach ngayon dahil maraming kalaban. When I say maraming kalaban, no, maraming distraction. And when I was a player, wala namang kaming cellphone. Wala pong social media. Wala social media, no? Wala magsasabi na, hindi, dapat ito ang gawin mo, no? Kailangan dapat maraming likes, dapat maraming emoji, no? Ibig sabihin, people get their affirmation from other people instead na dapat they are internally motivated kaysa externally motivated na you get motivation from other people na sabihin na mo o kaya you deserve this amount of allowance. Pag yung allowance mas maliit, hindi na lalaro. Noong panahon nga namin, allowance namin. Seeking of approval na po eh. Tama, halos wala, no? And Coach CJ, no, talking about, binanggit mo yung coachability and then good character. Ano tingin mo ang problema sa mga players ngayon? Ang mga problema po sa players ngayon, yun po talaga. Actually, na-mention niyo po yung isa is distraction. Most of the players today, very, into social media na instead of focusing sa training time, nauuna pa po i-set up yung camera kung saan ba ilalagay, saan po ba ilalagay yung pang-highlight niya, paano ba. Parang gano'n po, nawawala po yung focus, yung sense of the training. Kasi mas fina-focus po nila. Although, I have nothing against po sa mga ganun. Kasi yun na po yung way of expressing of the kids today. Pero, nako-compromise po kasi yung quality ng practice dahil po dun sa ganun. So yun po yung unang problema, distractions. And pangalawang problema po is yung
parang ang feeling po ng mga players ngayon is everything could be bought. Meron nga po mga pay to play. Marami na po eh. Di ba? Or kapit-kapit. Mga ganun na po ang nangyayari ngayon na nakukompromise din po yung sense ng hard work. Na instead of working hard to earn my spot, ngayon pwede ko na pong kunin through connections, through paying. Ganun na po ang nangyayari. Di ba? So, sabi ko nga po, hindi po ako nag-take ng side about dyan. Pero sayang lang po yung life lessons na matututunan ng player kung dinaanan niya po talaga yung hardship towards that spot. Mahirap po eh. Kasi binibili po ngayon ang pwesto para maglaro. Grabe po. Alam mo, it's sweeter, no? Pag yung isang bagay, pinaghirapan mo. Tama po. Yun po ang hard work. Lubos mo yung pawis mo eh. At saka yung nagsunog ka nagsunog ng kilay. Nagsunog ng kilay po talaga. No? Or talagang masakit yung katawan mo dahil talagang pinagpaguran mo. Pero anything na hindi mo pinaghirapan, mabilis mawala yun eh. No? Wala po. Tama po. And ito yung realidad, no? Number one kalaban natin is yung cellphone, no? Kaya nga maganda, si Coach Dean Smith ng North Carolina, yes po. nag-coach siya during the 60s, natapos siya 1997, no? And bawal lang pag nag-ensayo siya, bawal lang, that time, kukunti pa lang ang cellphone noon. Nung mga 90s, nagkaroon na, pero bawal ang may mag-interrupt sa kanya. I think once lang yata na in 30 plus years of coaching na tinawag siya, may phone call to interrupt him. Ibig sabihin talagang life-threatening yun. Coach, being a coach right now, paano ginagawa yung solusyon, no? For the players, for you to get the attention of the players? Very strict po kami parang practice time po is very strict po kami sa pag-use ng phone. Ayaw nga po namin ng player na nag-check ng oras eh. Parang pinapakita niya sa amin na bored ka na ba para mag-check ng oras. So, ang ginagawa po namin, ang phone po is like, yung boss ko po, si Coach Russell Go, I admire him po dun sa idea niya na wala pong phone prior sa games. Ang galing po nun eh. Kasi, na-reset po yung focus ng mga players to a point na wala po silang iisipin kundi yung game plan, and syempre yung mga gagawin po namin. So yung mga ganun, sa practice po namin sinisimulan eh. Sa college team ko po, wala na po kaming phone prior to the practice. Ayaw ko po talaga nang nag-check ng phone pag practice na po. And after yun, pwede na po nila. Para medyo may balance lang din po. Kasi syempre yun nga po, need na po kasi ang pag-phone ngayon, lalo po sa mga bata ngayon, sa generation nila. So, ang deal lang po namin, prior to the practice, pwede mag-check. Pero during the practice time, wala po talaga, nakafocus po kayo sa practice. Then, after po nun, yun, allowed na po sila to check their phones or gano'n po. Alam mo yung need niyan, was a created need, pero hindi naman siya need in the first place, no? Kasi you can survive without cellphone. Ako, Coach Russell, no? Nagkaroon na kami ng landline kasi we used to have a landline. Yes po. Pero during the time sa Metro Manila, konti pa lang yung landline. Yung PLDT. So nagkaroon lang kami ng phone. Ako, 1994, when I got married, we rented an apartment. Doon kami nagkaroon ng phone. Pero for 15 years, wala naman kami landline. Nag-survive kami. So I think ang tanong ko dun is, yung cellphone ba, do we need it so much na sabihin ng iba dahil pag nag-aaral, pwede ka sa... Yun na po talaga eh. Pwede ka naman sa library, no? But I think yung cellphone, maganda naman yung use maganda. Basta gagamitin lang sa tama. Yes po. Kasi nung tinitingnan ko po yung sa akin, buti na lang po talaga financially hindi po kami stable noon. Wala pong pambiling phone. Wala po akong phone nung time na naglalaro po ako nung college. So wala po akong pang video, wala po akong ganun. So ang oras ko lang po noon practice, aral,
Di ba yung time ko po mag-phone nun, parang 2019 po ata ako, 2018 nagka-phone ng maayos. Kasi pangit naman po ang video mo, very blurred. So hindi po namin ginagamit. So yun po, blessing po ang walang phone nung time na yun. And yun lang po yung gusto ko din ma-appreciate ng mga players ngayon na pag quality work or yung focused na work po talaga, yun po talaga yung gagawin. And wala po talagang distractions para, ano yun po yun, the quality of work po talaga. Coach CJ, no, nababanggit Yes. mo nga ang Panginoon, nababanggit mo yung Yes po. na lang si Lord, no? Yes po. Ang Diyos, mabait sa'yo, no? And Yes po. paano mo ba nakilala ang Panginoon? Ayun po. Nag-start po ang Christian faith, ang life ko po sa spiritual. Because po of Gateway Hoops. Because of basketball din po. Yun po yung amazing na the Lord is using a sport to win souls. And nag-start po yun sa Gateway Hoops kay Coach Kevin Orduña, my mentor. Na doon po kami una nag-encounter. And sabi ko, grabe, nagagamit po ang basketball to win souls na yung mga tao na, yung mga bata na napapariwara po talaga. Di ba? Isa po ako sa mga yun eh. So doon po nag-start yung journey ng Christian life ko. And we've been attending doon since then. Mga 2013 pa po yun, Coach eh. And yun po, until now, mas nag-grow po ako dun sa Christian faith ko po. And nakastick po ako kay mentor ko, kay Coach Kevin Orduña. Sa One Beat Christian Ministry naman po ako. Anong pangalan ng head coach mo ngayon sa UB? Coach Kevin Orduña po. Siya po. Siya rin pala ang coach mo. So, ganda no? One direction. Yes po, tama po. Ito, playing for the glory of the Lord po. Jesus Christ, no? Yes po. Serving Him, loving Opo. Him, and then playing for Him. Coach CJ, ano ang tingin mo ang pinakamagandang experience mo as a basketball coach, high school coach? Best experience ko po. Yung highlight. Highlight po ng basketball coach nung sa high school. Sa Berkeley po kasi talaga ako nag-coach ng high school. Pinaka-highlight po namin siguro is yung pagpunta po namin ng palarong pambansa with Coach Russell Go. Grabe po yung experience eh. Kasi pagdating niya po sa level na yun, wala na po talagang tapon. I mean, wala na po talagang teams na nagre-relax. Wala po talagang team na walang game plan. Diba? Yun po talaga yung best of the best. And being there is a very, opportunity na grabe, andito kami ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala nung time na yun eh. Lalo po ngayon, trending po ang palarong pambansa. Sabi ko 2023, andun po kami sa stage na yun, and grabe. Yun po ang pinaka-highlight ng basketball career na ko as a coach sa high school. Saan kayo naglaro nun? Sa Marikina naman po yun. Kuan po yun eh. Mahaba po yung journey kasi from city meet dito po sa local, district meet, city meet, then meron pong Karaa, yun po yung sa atin dito sa Baguio. After po ng Karaa, meron pa pong pre-palaro. Kaya mahaba po yung dinaanan po ng players po namin. Yung pre-palaro, andun na rin po yung mga best of the region eh. And nakalusot po kami dun. Then yun na po yung last na stage, which is yung palarong pambansa noong 2023. Alam mo, masarap mag-coach ng high school, no? Ako, No. katanong nila sa akin eh, Coach, saan ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy, ang pinaka-fulfilling ko, coach was coaching high school. Yes po. I love teaching the kids. I use it with a kamay na bakal kasi kailangan talaga kamay na bakal in the sense na walang cellphone, naka-focus. You teach them, no? It's teaching them the right things kasi kung hindi mo maturo yung tama, Tama po. maghahanap sila na isipin nila, ito tama to. Saan nila kukunin? Sa kanilang mga klase. Sa circle po nila. Oo. Malamang ang ituturo nun, hindi yung tama. Ang ituturo nila kung ano yung madali. Sometimes, kung ano yung madali, hindi tama yun. Kasi shortcut yun. Di ba parang pag-aaral yan eh. Kung ikaw ay nag-aaral ng husto sa exam, may maisasagot ka. Ang shortcut nun is mangungopya ka. Hindi naman tama yun.
Yes po. Maganda nga yung resulta mo, baka pumasa ka ng maganda, Mm. pero it doesn't teach you how to persevere. It doesn't Tama po. teach you yung mga values na Yung process eh. kailangan mo Oo. sa buhay. And Yes po. being an assistant coach dito sa University of Baguio, Mm. ano ang goal mo as a coach dito sa college and sa high school? Sa high school. Ang pinaka-goal ko po nung una, kasi tinanong ko po si Coach Joel, yung coach ko po nung college. Coach, ano po bang goal? Yung nagsa-start po ako. And ang goal niya, ina-expect ko po talaga na sabihin niya is to win championships or to win trophies or alam niyo po yun, magkaroon po ng talagang marka yung name niya as a coach. Pero nagulat po ako na to my surprise, grabe po talaga. Ang sabi po niya, ang goal ko as a coach is makagraduate yung players ko. Diba? It's more than basketball eh. Kasi hindi, tama naman po si Coach Joel na hindi naman po lahat talaga magpo-pro. Most of the players na hinahandle niya, talagang sobra, isa, dalawa, yun lang po talaga magpo-pro eh. So, doon ko po nakuha yung goal ko na ako din, ang goal ko as a coach is sa high school is to prepare them for college. Makakuha sila ng scholarship, matulungan nila yung magulang nila para hindi magbayad ng tuition kasi sobrang mahal po ng tuition ngayon, grabe. Kaya na-feel ko po yun eh, na wala po akong binabayaran. So yun din po yung gusto kong gawin sa mga high school players ko na maging ready po sila for college. And itong mga college players ko po naman is hindi na po sila yun po yung mag-grow po sila sa life na gamitin po nila yung mga skills or yung mga lessons na nasa basketball para magamit na po nila sa corporate world, diba, sa totoong buhay na po. Diba? And syempre, gusto ko rin po sila talaga makagraduate. Kasi eventually, ang tanong ko po sa mga players ko nung nag-coach din po ako sa Baguio Central University, ano ka 5 years from now? Diba? Ano yung player na, or ano yung pangalan mo 5 years from now? Diba? Yun na po yung bigger goal eh. Kasi ang hirap po ngayon, dahil po sa recruitment, kukunin lang po yung player pag lalaroin, pag nagamit na, bahala ka na. Ganun po kasi yung nakikita namin. Hindi lang naman po dito sa Baguio, pero syempre sa ibang lugar din po. And nawawala po yung sense of being a coach eh. Na coach ka lang ba sa court? Or possible din na maging coach ka sa life na gusto mo rin mag-succeed sa buhay yung mga player mo. So ganun po yung goal ko. Sabi ko nga po, una-una, sa high school is to allow them to be prepared sa college para makukuha ng scholarship. Then yung mga college players ko to be prepared na sa totoong buhay in life. Yun po ang pinaka-goal ko as a coach. Mm-hmm. Tama yan, Coach CJ. No? I agree with you 100%. Ang goal mo is to be a life coach. Kasi hindi lahat aabot sa PBA. Ang probability nun is 0.00001. Diba? If you're talking about the PBA, yung MPBL, grabe po yun, nag-open din marami po naman teams doon, I think 20 teams, and ibang klaseng basketball yun. But when we're talking about professional, high level, it's all about the PBA. And ano yan nagustuhan ko yung binanggit mo, no, na for them to graduate kasi yun yung magiging passport nila, no. Yung head coach ko noon when I was playing for my school, siya yung coach ng national team noon, si Coach Jolly pa. And so naglaro ako sa kanya and then naging assistant coach ako sa kanya. So naging mentor ko siya, no. When we recruit, tatlo lang ang sinasabi namin. We want you to have a solid education. Number 2, we want you to become the best player. If you join our team, we will work hard for you to reach your potential and for you to become the best player. And then number 3, we want you to become a better person. Once dumaan ka kay Jolly pa, graduate, magkakaroon ka ng magandang degree, magiging magaling ka na player, at magiging mabuti kang tao. Yun lang yun. Yung mga alok-alok nun na mga allowance, hindi namin binabanggit. Pag sinabi ng coach, I decided to join your team. Saka lang namin pag-usapan, ano ba ang kailangan mo bata?
Ayan po. Bilang a student First athlete, na lang po yun eh. Opo. bilang a student athlete, hindi bilang professional, ang kailangan Opo. paano ka mabuhay as a student. Mm. And coach, ano naman yung heartaches mo being a collegiate coach, being a UB assistant coach, na talagang nadala mo? Yung heartaches ko po. Siguro yung last po na heartache ko is yung pagkatalo po namin. Alam niyo po yan. Nakita niyo po yun. Kasi, alam niyo po yan na tinitake ko po kasi talaga ng seryoso yung trabaho ko, lalo na po yung mentor ko po yung head coach. So, ang balik po sa akin after nung talo namin is, naging effective ba ako na assistant coach kay Coach Kevin? Yun na po yung question ko nun. Yun po yung parang scar ko dun sa gera na yun, sa battle na yun, na iniisip ko ba, ako ata may kasalanan nun, hindi ko nagawa, hindi ko na set yung technical part, which is yun nga po yung role ko kay Coach Kevin. Ako po yung sa technicalities, na ito po yung gagawin, ganyan. And feeling ko po, parang nagkulang ako. Parang ganun po yung pinaka-heartache ko being a coach. Pero previously po, yung nag-coach po ako sa Baguio Central University bago po ako mag-UB, bago po ako offeran ng UB. Ang pinaka-heartache ko po dun is nakita ko po yung mga players ko na hindi po nagtuloy mag-aral. Yun po yung talagang pinaka-heartache. Kasi sabi ko nga po, if championship is the main goal, parang hindi ko po ata na-fulfill yung purpose ko as a coach. And winning should be just a byproduct of what I am doing. And nung nakikita ko po yung mga player na nag-drop out, hindi na nagtuloy ng college kasi financially ganito, hindi na kaya. Sabi ko parang nagkulang ako sa part na yun. Meron pa po akong mga players nun sa BCU na bumalik po sa mga bisyo nila. And sabi ko nanalo po kami nun. Maganda po yung program na instill ko po dun sa BCU. 'Di ba yung team po na tinatambakan po kami nun, natalo po namin sila. And grabe po yung growth in terms of basketball. Pero sa other side po nun, yung kabilang aspect, which is yung sa life, feeling ko dun po ako nag-fail eh. So feeling ko yun po yung pinaka-heartbreak ko as a coach nung nag-head coach po ako sa Baguio Central University. Grabe po. Yung mga players ko po, hindi ko man lang po sila, alam niyo po yan, na natulungan to the fullest extent. Coach CJ, binanggit mo na naglaro ka nung nahinto yung paglaro mo 2020. So, it means na nag-graduate ka mga 2021, 2022? Hindi po. Nag-graduate po ako last year, 2024. Yes, 2024? Abo, late po ako nag-graduate, Coach. Okay lang yun, Coach CJ. No? Ang importante, natapos. Siyempre, ano yan eh, ang importante naman dyan is yung umpisa. Yes, pero ang pinaka-importante, yung paano mo tinapos yung karera. Di ba? It's not how you started, but it's how you're going to finish. And yes, finish well, no? And haba po 10 years po ata ang tinakbo po nung college ko pag-aaral. Kasi yun nga po, ang hirap naman po sabihin, lalo po dun sa basketball camp ko. Kasi I created my own camp, which is yung Lionhearts Basketball. Ang lagi ko po sinasabi dun is finish your studies, mag-aral kayo mabuti, gamitin niyo yung basketball para makapag-aral. Pero ako po mismo as a coach, hindi pa naman ako graduate. So yun po yung naging motivation ko po talaga nun na, kailangan ko tapusin mag-aral para maging, alam niyo po yun, living testimony ka na nagamit mo yung basketball para makapagtapos. So yun po, thank you Lord, natapos ko po siya last year. Which is a great story, no? Kasi yes, pag may kwento, magandang may kwenta, no? Yes, tama po. Totoo yan eh, no? It's yung ang importante dito, paano mo tinapos yung kwento, no? Yes po, kasi po. You could keep on preaching, study. Pero hindi mo naman tinapos, no? And yes, you were mentioning, no, na baka naman ako ang may kasalanan, may pagkukulang. Yes po. Coach CJ, ako naman magsasabi sa'yo, baguhan ka pa lang kung sa coaching career mo, nasa ano ka pa lang, kung 100 steps, baka nasa step number 5 ka lang or number 6. And then you're expecting something na medyo hindi angkop doon sa experience mo as a coach. No? Yes po. Coach CJ, what makes a good coach sa'yo?
What makes a good coach? Grabe po. What makes a good... For me, tinitake ko po siya sa own side ko po, sa kung ano po yung ginawa ko. I think what makes a good coach is a coach na hindi po tumitigil mag-aral, who never stops learning. Kasi coaching po basketball po is evolving. Patuloy po siyang nag-grow, and di ba, ang dami po nangyayari sa basketball. And pag tumigil ka matuto sa coaching, talaga masastuck ka na po eh. Di ba? So, a good coach should be someone na, ano po yun, lagi nag-aaral. Very open to suggestions, yun nga po. Bale, lumalabas Diba? Kasi yun po ang minsan pride ng isang coach. Bakit ako makikinig dyan? Coach din. Oo. Bakit makikinig dyan? Lalo po sa akin na parang, yun nga po, bata ko po nag-coach. Pag sinasabihan po ako ng mga mas matatanda po sa akin, okay lang po sa akin kasi lalo po pag 20 years of experience. Parang sa inyo po, the way na nagtatanong po ako sa inyo the last time na nag-usap po tayo. Yun nga po, dapat open ka rin po talaga sa suggestion eh. Willing ka po talaga matuto. And yun nga po, sabi nga po dun sa pinapakinggan ko, there's always a new mountain to climb. Di ba? Hindi pwedeng nagsisettle ka na, na-reach mo na to, champion ka na high school. Next mountain na dapat. Hindi yung champion ka na high school. Sige, okay na ako. Yun po, yung nagiging complacent. Mm-hmm. Diba? And another trait po siguro of a good coach is someone who leads by example. Diba? Kasi yun nga po, sinasabi ko po, ang dali pong sabihin na disiplina or wag kang mandaya or mag-aral ka mabuti. Pero pag tinignan ba yung buhay mo as a coach, maniniwala ba yung players? Mm-hmm. Yun po, which is the toughest part of being a coach kasi tinitingnan po yung buhay mo eh. 'Di ba? Gusto po natin sana na yung players po natin would look up to us and saying na gusto ko maging kagaya ni coach. Gusto ko yung life ko or yung takbo ng buhay ko maging kagaya ni coach. Yun po yung feeling ko na pinaka-importanting trait of being a coach or what makes a good coach. Una mong binanggit is tawag nito yung humble Yes. enough to say na kailangan ko pang Yes, gumawa sa coach. humility. Humility. To take Kasi sabi suggestions. nila, no, na the biggest room in the world is Yes, sir. the room for improvement, no? And then, Yes. binanggit mo is yung walk the talk, no? Ang tawag ko dun is integrity, no? Integrity. Who you are in public and who you are in private, halos isa. Kasi Dapat meron yan. iba dyan na, di ba, na publicly, ito ako, pero privately, rotten to the core. No? And Yes. tayo, talagang, we want to be our public lives and our private lives. Kung pwede, isa. Pero isa na maganda, hindi yung isa na bakit, masama no? po. And Yes, sir. thank you, Coach CJ, no, for mentioning that integrity and Yes po. humility. Humility. Yes. It's important, no? Dahil kung wala kang humility, sabi nga sa Biblia na God opposes the proud, no, but gives That's right. grace to the humble, no? Tama po. And, Coach CJ, meron ka bang favorite verse na Na tinitigas po. Siyempre, the usual po na verse as a player, ng player po ko is yung Philippians chapter 4, verse 13. Na I can do all things through Christ who gives me strength. Pero as a coach na po, ang parang pinaka-verse na gustong-gusto ko po is yung Proverbs chapter 22, verse 6, kung di po ako nagkakamali, na train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Diba? Kasi as a coach, kung ano po ipapakita mo talaga, ano po yung tuturo mo, yun na po yung magiging upbringing ng bata or ng player. Diba? So yun po yung pinaka-favorite verse ko as a coach. Yung Proverbs 22 verse 6. may libro niyan si Chuck Swindoll, no? Yung siya yung chancellor ng Yes po, tama po. Dallas Theological Seminary. Sabi doon Proverbs 22:6. I use it as ito yung verse now because I'm training. I have a daughter who's 16 years old. Train up a child in the way he or she should go, so that when he or she grows up, they will not depart from it. Diba? Yung tinuro mong tama, no? Alam mo, Coach CJ, I'd like to share this verse sa'yo, no?
Dito sa 2 Chronicles, verse 2 Chronicles chapter 16 verse 9, Yes po. it says, "For the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose heart is completely his." Mm. And kagaya mo, isang coach na who has surrendered his life to the Lord Jesus Christ. Yes po. The Lord is looking at you and he will strongly support you Po. so that you would walk in integrity and with Yes. integrity and also with humility para lalo ka pang bibigyan ng lakas, talino, wisdom so that Po. you can be a better coach. Yes po. Grabe po eh. Parang pag tinitignan ko po, lagi ko pong nasasabi sa time of sa time of my devotion, sa prayers ko na, Lord, it is truly by your grace kaya andito po ako eh. Na everything that I have or everything that I am is all because of you. Kasi tinitingnan ko, possible kaya magawa ko to ng ako lang. E naalala ko po yung verse na apart from you, I am nothing. Yun po yung lagi kong sinasabi sa prayer ko na, Lord, apart from you, I am nothing. And it is by your grace kaya ako andito. Yun po yung pagiging grateful ko po sa Kanya. That's true. Sa John 15 yun eh. Yung Yes po. Jesus being the vine, we are the branches. Apart from me, you can do nothing. And, yes po. Coach CJ, thank you for being our guest, no? Yes po, thank you po. Marami. Thank you so Dami much. ko natin pag-uusapan. Kaya nga, Opo. hindi kita ulit. Yes po. Mga kaagapay, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes kasama si Coach CJ. At inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, membro ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas, Sports sa Pinas.